Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, ika-6 sa buwan ng Agosto 2024. Pasada Balita. Tinanggal na security personnel ni VP Duterte, ibabalik. Pasada Balita. Issue sa pag-amyenda sa charter change, pinareresolba ng isang senador sa Korte Suprema. Pasada Balita. LTFRB nanindigang hindi sususpindihin ang PUV Modernization Program. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, piso lumakas kontra dolyar. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, Prime Minister ng Bangladesh nagbitiw na sa pwesto. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan ng tabayanan ng report ni Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Ipinangako mismo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na ibabalik ang mga inilipat na pulis Davao nakasama sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod na rin ang apela ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na kung hindi maibalik ang dating bilang ng mga security ng Vice Presidente, taga Davao PNP ang italaga rito upang matiyak ang seguridad ng pangalawang Pangulo. Kinwestiyon din ng ilang senador ang naging desisyon ng pambansang pulisya na bawasan ang security escorts ng Vice Presidente. Nilinaw naman ng PNP Chief na walang bahid politika ang nasabing hakbang dahil ang tanging dahilan lamang nito ay ang pangangailangan ng mga tinatawag na on-ground personnel. Matatanda ang tinanggalan ng 75 security detail si VP Sara na malalapit at itinuturing na kanyang pinagkakatiwalaan. Pasada Balita. Tinanggal sa pwesto ang hindi bababa sa 15 pulis matapos ang bigong paghuli kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang kinumpirma ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil kung saan 12 sa mga sinibak na pulis ay non-commissioned police officers. Kaugnay ito ay pinag-utos na rin ng hepe ng PNP na magsagawa ng investigasyon ang Internal Affairs Service upang matukoy kung may operational lapses o labis sa puwersa ang ginawa sa operasyon ng pulisya sa compound ni Pastor Kibuloy sa Davao noong Hunyo. Gayunman, muling nanindigan si PNP Chief Marbil na ginagawa lamang ng pulisya ang kanilang trabaho alinsunod sa mga iniata sa tungkulin sa kanila. Samantala, muling hinimok ng Chief PNP si Pastor Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad. Pasada Balita. Kasunod naman ang paghikayat na sumuko na sa mga otoridad, tiniyak ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na makikita ng publiko na papahalagahan ng pambansang pulisya ang human rights ni Pastor Apollo Kibuloy at ng 4 na iba pa sa oras na sumuko ang mga ito. Samantala, mariing dinipensahan ng Chief PNP ang aligasyon na paggamit ng pambansang pulisya
ng sinasabing excessive force sa pag-issue ng arrest warrant laban sa kontrobersyal na religious leader. Pasada Balita! Sa iba pang headlines, naghain ng petisyon si Senator Robin Padilla sa Korte Suprema para matuldukan na ang debate kung magkasama o hiwalay na boboto ang Senado at Kamara sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa nasabing petisyon, siniling ng Senador ang authoritative declaration ng Supreme Court tungkol sa Sections 1.3 ng Article 17 ng Saligang Batas. Ayon sa Senador, hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes dahil malabo ang mga nabanggit na probisyon. Git pa ng Senador na ang Korte Suprema ang may kapangyarihan para tugunan ang nasabing issue. Dagdag pa ng mambabatas, kung walang magiging declarative pronouncement ang kataas-taasang hukuman hinggil dito, mananatili ang hindi matatag na relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita! Nagbitiw na si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang Vice-Presidente at miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP. Paliwanag ni Senator Tolentino, nag-resign siya sa partido dahil salungat ang kanyang paniniwala sa ipinaglalaban ng PDP hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Nais-anya ng PDP na bilateral ang approach o China lamang ang kakausapin tungkol sa issue na taliwas naman sa kanyang paniniwala na dapat multilateral ang gamiting approach. Kaugnay nito, mananatili na muna bilang independent legislator si Senator Tolentino at nililaw din itong nananatili silang magkaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa rin ang Senate Majority Leader na magpapatuloy ang pagkakaibigan nila ng mga dating kapartido sa Senado na sina Senators Robin Padilla, Bongo at Ronald De La Rosa. Pasada Balita! Samantala, iginiit ni Land Transportation and Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III na hindi sususpindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa kabila ito ng resolusyon ng mga senador na pansamantalang suspindihin ang nasabing programa. Ayon kay Chairman Guadis, ipagpapatuloy ang PUV Modernization Program at walang mangyayaring suspensyon. Suportado anya mismo ni Pangulong Marcos at ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Pasada Balita! Hinamo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang Career Executive Service Officers na itaguyod ang pinakamataas at pinakamahusay na serbisyo publiko. Lain-anya nito na mapagtibay ang long-term programs at vision ng pamahalaan para sa bansa. Sa oath-taking ceremony ng mga bagong CES officer, umapila ang Pangulo sa mga ito na patuloy na isulong ang core values ng serbisyo publiko, partikular ang patriotism, excellence, integrity at spirituality. Hinimok din ng Pangulo ang mga opisyal na ipagkaloob sa publiko ang dekalidad at tapat na serbisyo. Pasada Balita! Tinututulan ng ilang senador ang nakaambang taas singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, kabilang sa mga sinilip ng mga senador ang anilay palpak na RFID, traffic at pagbaha sa expressway. Git ni Senator Raffy Tulfo, chairman ng nasabing komite, na hindi dapat payagan ang panibagong dagdag singil sa toll ng NLEX hanggat hindi naaayos ang anyay mga palpak na serbisyo nito. Kontra rin si Senator Win Gatchalian sa toll increase at iginit na dapat munang maayos at pumasa ang mga toll operator sa performance measurement bago sila payagang magtaas ng singil. Paliwanag naman ng Toll Regulatory Board, kaya nila pinayagan ang taas sa singil sa toll dahil nakasaad sa kontrata na maaari silang magpatupad ng dagdag singil kada 2 taon. Git pa ng TRB at ng Metro Pacific Tolls
Tollways Corporation na isa sa problema ang maling pinaglalagyan ng mga RFID sa mga sasakyan kaya't nahihirapan ang sensor sa toll booth na mabasa ito. Pasada Balita! Parang ang babaw naman yata ang dahilan nun. Eh di kung nalaman pala't napatunayan na mali yung paglalagay ng RFID, di dapat i-seminar nyo yung mga nakadesignate o nakatalaga sa paglalagay ng mga RFID kung ano po yung tama na tamang lugar na paglalagyan ng sensor. Parang napakababaw naman po yata mga kabalitaktakan, kabalitaan na sa napakalaking problema, ito isasagot nyo. Wow. Samantala, umakyat na sa 48 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng magkakasunod na bagyong Butchoy at Karina. Ayon sa NDRRMC, 14 sa nasabing bilang ang kumpirmado na habang patuloy na sumasailalim sa validation ng 22 napaulat na namatay. Batay sa report ng NDRRMC, pumalo na sa 6.2 million ang bilang ng mga naapektuhan kung saan mahigit 36,000 katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, umabot na sa 1.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng 3 weather systems sa agrikultura habang 4.1 billion pesos naman sa sektor ng infrastruktura. Pasada Balita! Tinataya namang aabot sa 1.6 billion pesos ang pinsalang idinulot ng bagyong Karina at habagat sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Rev C. Escobedo, nasa 887 million pesos ang kakailanganin para sa reconstruction ng mga naapektuhang paaralan at 777 million pesos naman para sa isasagawang major repairs. Aabot sa 355 classrooms ang nawasak habang nasa 1,555 naman ang mga silid-aralang bahagyang napinsala sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas. Dagdag pa ni Yusek Escobedo, maliban sa mga classroom, nasira rin ang 274 na hand washing facilities. Pasada Balita! Samantala, sa pagkakataon po ito ay tayo po'y makakapanayam, tayo po'y pinalad na makakausap ang dati pong Undersecretary ng DPWH na ngayon ay isa pong law professor sa katauhan po ni Attorney Karen Jimeno. Attorney Jimeno, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Attorney? Attorney? Alright. Yes, Attorney, good morning. Good morning, John. Hi, good morning. Attorney, una-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na magkaroon tayo ng hontahan on air with regard po sa issue. Malaking issue dahil nalubog po sa baha ang halos sa buong Metro Manila at maraming lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Pero bago lamang po kita tanungin, lilinawin ko lamang mga kabalitaan, kabalitaktakan, dati pong Undersecretary ng DPWH si Attorney Karen Jimeno, kaya't kumbaga isa po siya sa pwedeng magiging resource person kaugnay dito sa usaping ito ng pagbaha. Attorney, unang-una sa lahat, ano po ang dating sa inyo ng inamin mismo ng DPWH na wala pang National Master Plan para matugunan ang problema sa pagbaha dito sa ating bansa, Attorney? Oo. Recently, nagsabi rin ang DPWH Secretary Manny Bonoan na ang ginagawa nila ay yung tinatawag nilang customized plans para doon sa mga bawat lugar na malapit sa 8 river basins ng Pilipinas. Mm-hmm. So, ang dahilan nila dito ay sabi nila may mga ibang considerations like topography, land use,
yung mga unique characteristics then of each of the rivers. So, palagay ko naman, that approach also makes sense. Although, of course, when we say kasi master plan, that also means that overall, meron kayong plano for the whole country. So, siguro sa akin at the end of the day, these are all terms or yung label lang yan eh. Kasi ang importante talaga ay yung effective solution. So, kahit tawagin pa natin yung master plan or customized plan, ang titignan talaga natin ay yung mga detalye ng plano na kung i-implement ba yan, kaya talagang matugunan yung problema ng baha at saka effective ba to at kaya ba ng budget? Kasi yun naman talaga ang sakit sa bansa natin eh. Kahit sabihin mo may master plan or let's say versus customized plan, kung hindi naman yan nalalagyan ng budget at hindi may implement na maayos, then wala talagang silbi na may plano. Opo. Pero kung ang atin pong mga kababayan, Attorney Karen, ang tatanungin, parang masakit yata sa pandinig na after ilang years, actually, baka pareho pa tayong musmus noon, Attorney Karen, problema na yata ng Pilipinas ang issue ng baha. So, hindi lamang ngayon, kung ibig sabihin, maging yung mga dati pang namumuno sa DPWH, wala pa rin talagang hawak or pinaghandaang National Master Plan, Attorney? Actually, John, yung problema ng baha, hindi lang nung musmus po tayo, talagang pre-Hispanic time. So, I've done research then on the flooding problems in the Philippines. Bago pa man tayo sa kupin ng Espanya, meron na talagang baha dito sa Pilipinas. Lalo na kung doon ka sa malapit sa mga nakatira sa mga ilog, sa rivers, ganyan. So, talagang dapat, dati pa yan ginawa ng plano, halimbawa katulad ng Japan, susceptible din sila sa baha, pero hindi sila binabaha because yung meron silang mga drainage na effective, pumping stations, and apart from that, kino-complement nila ng community-based na preparation, yung mga early warning systems at yung trained yung mga tao nila, yung mga nakatira sa mga susceptible sa baha or kung anumang kalamidad na alam nila yung gagawin pag meron ng warning. So, tama ka, masakit pakinggan na wala pang master plan kasi parang hindi natutugunan. At ito pa yung isa, John. Pag inaral mo rin yung budget ng DPWH, lumalaki siya. And in the past, in this past year din, lumaki rin yung budget for flood control. So ang tanong din, saan napunta? So Precisely. I think this goes back to yung una, ano bang plano ang sinusunod natin? Hindi natin tama ka, yung lack of a master plan. Yan yung kakulangan na hindi natin tuloy matignan. Meron ba tayong sinusunod na plano dun sa pag-allocate ng budget? At kung hindi rin natin ma-check na nasusunod ba itong plano na to, kasi nga, walang master plan. So, ang nangyayari, kung sino siguro yung meron sa Kongreso na malakas sa current administration, sila yung nakakapaglagay ng budget for kung anong flood control yung ilalagay nila, na maaaring hindi naman cost-efficient or hindi effective. And speaking of budget, Attorney Karen, aabot sa 305 billion pesos ang hinihingi alokasyon ng DBM para sa flood control sa susunod na taon. 305 billion pesos. Ay kung ang sambayan ng Pilipino po ang tatanungin nyo rito, kagaya nga ng binanggit ninyo, kung ganito kalaki ang halagang hinihinging budget sa flood control pa lamang, saan po napunta yung mga dating inallocate na pondo para sa DPWH, Attorney? Oo nga. At yun yung palagi ko, may ibang mga senator nagpapatawag ng inquiry. Siguro yan yung mga malalaman natin. Kasi alam mo, sa totoo lang, John, kahit nung panahon ko sa Department of Public Works, medyo hindi na nila gusto ang mga drainage, yung dredging projects. Kasi maraming minsan yung mga kongresista or iba na gusto maglagay ng dredging, ito'y dahil nagiging pinanggagalingan ng korupsyon. Kasi ilalagay yung budget ng dredging pero hindi naman
audit kung nag-dredge talaga. Minsan daw Correct. ilalagay lang yung equipment doon, Aha. pero hindi naman talaga nagde-dredging. Pero hindi rin nila ma-check kasi wala silang talagang paraan na maayos para i-audit na na-dredge ba talaga yung lugar. So, yun yung rin maigi na yung mga budget in the past, tignan kung saan ba napunta at kung nagamit ba ng maayos. Kasi bakit nga na yung ulan nitong nakaraan ng Typhoon Karina, hindi kasing lakas ng Ondoy, pero mas malala yung pagbaha. Nag-epekto. Aha. Oo, dapat una, kung sabihin natin totoong nagamit naman yung Pondo. funding, pero ganyan pa rin yung problema, ibig sabihin, may kakulangan doon sa ating paparaan. Implementation. Doon sa yung paano dapat yung Alright. ano ang effective flood control project. Attorney Karen, with your indulgence, nabanggit mo na sa ibang bansa, kahit prone sila sa bagyo at saka malalakas na kalamidad, nagagawa nila ng paraan. Correct me if I'm wrong, it's either China or Japan, yung meron silang 3 palapag na, hindi ko alam kung sa Middle East ito, may 3 palapag silang flyover, na pagka halimbawa nasa pangalawang unang level yung baha, ang gagamitin lang nila yung access ng mga sasakyan, 2nd hanggang 3rd level. Ngayon, pag umabot na hanggang 2nd level yung baha, may 3rd level pa silang dadaanan. Hindi po ba natin kayang gawin sa Pilipinas yun, Attorney Karen? Well, as you can see, John, yung traffic nga lang, hindi pa natin ma-solve. Actually. Diba? And it's with the PPP projects. Which Masyado means yata ako naging demanding. Oo. At ang gumagastos ng mga skyway natin are private. Private, Meaning, private, as in yung mga citizens din. Kasi hindi naman yan libre. Kaya nga natin binabayaran kasi hindi gobyerno yung gumastos dyan. Pero yun ang mga naging effective na second level highways, 'di ba, na na-implement na maganda ang quality. So, kung magta-3 levels pa tayo, ang tanong ay kaya ba pondohan yan ng Pilipinas given the budget deficit? But second, even if mag-allocate ng funds, may implement ba na maayos? Kasi nga, parang nakikita ko historically, yung mga national infrastructure projects na merong impact, pinakamalaking impact, they tend to be PPP projects na private ang nagpa-fund. Actually. At mga tao rin ang nagbabayad, tayo rin mismo, ng mga mamamayan. So, baka sa flood control, yun yung effective na sa private ipagawa, di ba? Para, kasi kung sasakaling malaman talaga natin na hindi doon napupunta yung pera tuwing nag-allocate, then baka dapat ilipat yung responsibilidad sa privado. PPP rin or private sector. Alright. Attorney Karen, last few questions. Honest to goodness, kaya bang resolbahin ang problema sa pagbaha? At kung kaya, kailan po? Sa panahon ba natin o sa susunod ng henerasyon, Attorney Karen? Ako palagay ko, kaya naman. At syempre, nakita natin yung ibang bansa na gawa yan. Even Singapore, malakas ang ulan sa kanila, pero hindi sila binabaha kasi their highway even has this sophisticated rainwater collection system. So sa atin ngayon, di ba, meron din tayong crisis sa tubig. Tapos pagka naman umulan, sobrang dami, so hindi ba pwedeng may rain collection? And with the technology we have in this generation, kaya naman dapat yan. So meron akong nabasang paper that was written, that is published in a UP journal, written by someone from architecture and someone from Kyoto University, na inaral nila lahat ng flood control projects in the past, from the time ng pre-Hispanic times up to the Spanish era, American era, and the current administration's post-Marcos, and yung napansin nila, yung gobyerno, they tend to plan for expensive infrastructure projects, meaning nagko-concentrate lang tayo sa mga solution na infrastructure. So napapamahal tayo, pero wala ring follow-through, meaning mahal siya, tapos hindi mai-implement na maayos, tapos kulang pa ng maintenance. So ang nangyayari, lumalala lang yung flooding. Kasi kung unfinished yan, lalo pang nakakabaha. Alright. Or kung merong hindi properly maintained, nakakabaha rin. So, sabi nila, ang pinaka-effective would be yung combination din ng
local solutions, early warning systems, tapos yung cooperation ng mga tao na pag talagang doon kayo sa binabaha, magre-relocate or yung mga informal settlers, kailangan ma-clear at mag-cooperate rin sila sa relocation. So, overall, John, yung solution is not just infrastructure. And anyway, pag infrastructure lang, yung concentration, nagiging source naman ng corruption. Correct. So, Alright. pagka ma-solve din natin na tamang implementation, and perhaps we should consider transferring implementation sa mga public and private partnership para mas Alright. mabawasan yung corruption, then I think kaya naman. It will take mga long-term yung pag-roll out, yung Alright. at completion. Oo. With that, Attorney Karen, maraming salamat sa pagkakataon and hoping na mananatili pong bukas ang himpilan at ang programang ito for update sa mga pagkakataong pwede ka naming muling makausap. Maraming salamat. Of course, John. Good morning. Oo. Anytime. Basta kayo. Good morning po. At salamat nga pala dahil nagmo-monitor ka sa DWIZ. Maraming salamat, ma'am. Of course. Kasi po ako nanonood sa inyo. Kaya maraming salamat po. Alright, thank you po. Yan po mga kabalitaktakan, si Attorney Karen Jimeno, isang law professor at dating undersecretary ng DPWH. Oras! 27 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada. Balita. Pagbalik ng ating balitaan, umapila sa pamahalaan ng isang senador na ponduhan ang malalaking foreign assisted project para sa flood control ng bansa. Dismayado si Senator Amy Marcos na zero ang DPWH sa foreign assisted projects simula pa noong 2023 hanggang ngayong taon. Ayon sa senador, kahit ilaan o dapat ilaan kahit 10 hanggang 30% ng pondo lalo't lahat ng dambuhalang proyekto ng DPWH ay foreign assisted. Nakapagtatakaan niyang tila iniis na bito ng pamahalaan pero pinaglaanan ang mga walang saysay-anya, patsi-patsi at maliliit na proyektong pang-flood management. Punto pa ng Presidential Sister na panahon ng atupagin ng pamahalaan ng mga foreign assisted project, lalo't nalubog sa baha ang Metro Manila at iba pang lugar nang manalasa ang Super Typhoon Karina na sinabayan pa ng habagat. Pasada. Balita. Opisyal nang nilagdaan ng Social Security System at angkas ang isang Memorandum of Agreement na magbibigay proteksyon sa 30,000 biker ng angkasa. Pinangunahan ni na SSS President at CEO Rolando Ledesma Makasait at angkas CEO George Ilagan Royeca ang paglagda sa MOA na nagbibigay daan sa libu-libong partner rider ng angkas sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro City na maging benepisyaryo ng SSS. Sa ilalim ng kasunduan, ilalagay ang mga rider bilang self-employed na miyembro ng SSS na may mga benepisyo sa Social Security tulad ng pagkakasakit, pagre-retiro, maternity, disability, funeral at death. Makakakuha rin ang mga benepisyaryo ng karagdagang coverage mula sa Employees Compensation Program para sa work-related sickness, disability at death at access sa loan programs gaya na lamang ng sweldo at kalamidad. Pasada. Balita. Sa iba pang tampok na balita, sinimula na ng House Appropriations Committee ang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng mahigit 6 na trilyong piso. Kabilang sa mga humarap sa komite ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee na binubuo ng mga kinatawan mula sa DBM, DOF, NEDA at Bangko Sentral ng Pilipinas. Binigyan din ni Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ng panukalang pambansang budget ay hindi lamang isang financial document kundi sumasalamin sa mga prioridad at commitment para sa hinaharap ng bansa. Lain din anya ng pondo na mapalago ang ekonomiya, pagandahin ang mga serbisyo at infrastruktura at matiyak na mapapanatili ang pag-unlad ng Pilipinas. Pasada. Balita. Samantala, sinaluduhan ng mga senador
si Filipino gymnast Carlos Yulo matapos gumawa ng kasaysayan sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga nagpaabot ng pagbati sina Senators Jinggoy Estrada, Coco Pimentel, Bongo, Francis Tolentino, Mig Subiri, Alan at Pia Cayetano. Gayon din si Senator Amy Marcos dahil sa 2 gintong medalya sa prestihiyoso at pinakamalaking sports competition sa mundo. Ayon kay Senator Amy, ipinagmamalaki ang 24 anyos na atleta ng buong sambayan ng Pilipino matapos itong pagharian ang men's floor exercise at vault sa artistic gymnastics. Nagpasalamat din ang mga mambabatas kay Yulo sa pagbibigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino at sa lahat na naghahangad na maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Pasada Balita! Samantala, lifetime pension at iba pang benepisyo sa mga Olympic medalist itinutulak ng leader ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Itinutulak ng Kamara ang lifetime pension at iba pang benepisyo para sa mga Olympic medalist o mga Pilipinong atleta na nanalo ng gintong medalya sa Olympics at nagbigay ng karangalan sa bansa. Ito'y bilang pagkilala sa sakripisyo at tagumpay ng mga Pinoy athletes kung saan ay kakausapin ng lider ng Kamara ang mga miyembro ng iba't ibang komite upang makabuo ng panukalang batas para sa benepisyong matatanggap ng mga Pinoy Olympic medalist. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi masusuklian ang pagsusumikap ng mga atleta pero maaaring kilalanin ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyo mula sa pamahalaan. Una nang nilinaw ng lider ng Kamara na hindi lamang ang mga gold medalist ang makakatanggap ng benepisyo kundi maging ang mga silver at bronze medalist na nagbigay din ng karangalan sa bansa. Layo ng Kamara na hindi lamang magbigay ng pansamantalang gantimpala, kundi isang pangmatagalang suporta na makatutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga atleta. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Atas ni Pangulong Marcos hinggil sa dagdag sahod at benepisyo para sa mga kawani ng pamahalaan, sinuportahan ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pinangako niya sa mga kawani ng gobyerno sa kanyang State of the Nation address na itataas ang kanilang mga sahod at magbibigay ng dagdag na benepisyo. Itinayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. makaraang purihin ng Pangulo sa pag-i-issue ng executive order na naglalayong itaas ang sahod at benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno. Git ni Revilla, alam ng Pangulo ang sakripisyo ng mga masisipag na empleyado ng ating pamahalaan kaya't sinikap na agad na maibigay ang pinangako sa mga kawani ng pamahalaan sa SONA. Alinsunod sa EO 64, sakop ng salaries adjustment ang lahat ng civilian government personnel sa executive, legislative, judicial branches, constitutional commission at iba pang constitutional offices, mga government-owned controlled corporations na local government units, maging anuman ang kanilang appointments status, kahit regular, contractual o casual appointive o elective at kung full-time o part-time. Tatanggap din ang mga kawani ng pamahalaan ng taunang medical allowance na nagkakalaga ng higit o hindi higit 7,000 pesos simula 2025 bilang subsidiya para sa kanilang Health Maintenance Organization o HMO type benefit. Ang Natura Executive Order ipapatupad sa 4 na bahagi na magsisimula sa Enero 1, 2024 para sa unang bahagi, January 1, 2025 para sa ikalawa at sa ikatlong pagkakataon ay January 1, 2026 at para naman sa ikaapat ay sa Enero 1 o January 1, 2027. Bilang chairperson ng Senate Committee on Civil Service Reorganization and Professional Regulation, iginiti Padilla na ang mga kawani ng pamahalaan
ay ang backbone ng gobyerno sa pagdating sa government service kung kaya't wala silang magagawa o kahit walang magagawa ang pamahalaan. Kaya nararapat lang anya na mabibigyan sila ng aumento sa sahod at bilang pasasalamat at pagpapahalaga sa serbisyo at sakripisyo nila sa bayan. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, nagbabala ang Philippine National Police sa mga nagkakanlong kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maaring kasuhan ang sino mang tumutulong sa suspendidong alkalde upang hindi ito maaresto. Kasunod na ilang beses na hindi nito pagdalo sa mga pagdinig ng Senado hinggil sa illegal na pogo. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, wala pa ring indikasyon na nakalabas na ng bansa si Mayor Guo. Tiniyak din ni Colonel Fajardo na patuloy ang pakipag-ugnayan ng PNP sa Office of the Senate Sergeant at Arms at upang mapabilis ang pag-aresto sa nasabing suspendidong alkalde. Pasada Balita! Samantala, Kamara tiniyak na mananagot ang mga sangkot sa iligal na aktibidad ng Pogo. Detalye nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Tiniyak ng House of Representatives na mananagot sa batas ang mga sangkot sa iligal na aktibidad ng POGO o ang Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Kasunod dito ng isinagawang ocular inspection ng mga mambabatas kahapon na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez sa 10 hektaryang POGO hub ng Lucky South 99 Inc. sa bahagi ng Porac, Pampanga. Ang naturang POGO hub ay mayroong halos 50 gusali na sinalakay ng Anti-Organized Crime Commission noong Hunyo. Bukod sa nabanggit na lugar, nagsagawa rin ng inspeksyon ang mga opisyal ng Kamara sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac na pinatatakbo ni Zan Yuanti at sa warehouse ng Empire 999 Realty Corp sa bahagi naman ng Mexico, Pampanga, kung saan ay nakumpiska ang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu noong nakaraang taon. Matatandaan sa joint investigation ng House Committees on Public Order and Safeties at on Games and Amusements ay naiugnay ang network ng mga Chinese nationals kasama ang dating presidential advisor na si Michael Yang sa operasyon ng Pogo at ng drug trafficking. Binigyan diin ng lider ng Kamara na kailangan ng inspeksyon upang maging malinaw sa mga mambabatas ang bubuuhing panukalang batas. Kaugnay ng Pogo, batay na rin sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang naturang operasyon dahil sa masamang epekto nito sa lipunan. Nilinaw ng Kamara na nananatili ang pangako ng Administrasyong Marcos na pananagutin ang mga nasa likod ng krimen na may kaugnayan sa operasyon ng Pogo. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, malaki ang posibilidad na may kaugnayan ang operasyon ng mga Pogo sa paglaganap ng tax scams sa bansa. Ayon ito mismo kay Senator Grace Poe kasabay ng pagigiit na mula na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagban sa mga Pogo, nabawasan ang mga tax scams. Gayunman, binigyan din ng senador na hindi dito natatapos ang lahat at mahalagaan niyang magpasa ng batas para tuluyan ang ipagbawal ang operasyon ng mga Pogo sa bansa, legal man o hindi. This is a large step forward. So I think it will be also wise for us to have legislation to finally pass the banning to finally make it in writing, make it a law that no legal or illegal POGOs will be allowed and other online platforms that will be harmful to our countrymen. Yan po ang tinig ni Senator Grace Poe. Pasada Balita! Samantala, kinumpirma naman ng Commission on Elections na nadiskubre na nila ang mga taong responsable sa demolition job laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayon kay Chairman Garcia, handa siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng aligasyon kaugnay ng mga offshore bank account.
Binigyan din pa ng COMELEC chairman na mga peking dokumento ang inilalabas para siya ay siraan. Pasada Balita. Oras! 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa ibang tampok na balita na kumpiska ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of National Bureau of Investigation, ang libo-libong mga peking government identification card mula sa ni-raid na bahay sa Lagtang, Talisay, Cebu. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kabilang sa mga nasamsam ang mga bagong taxpayer ID o TIN at PhilHealth cards. Maliban dito, nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga peking ID tulad ng printer, laminators at computer. Naaresto sa nasabing operasyon ng isang Geraldine Tausa na umaming ilang buwan nang nagpapatakbo ng ilegal na aktibidad. Ayon sa NBI, kilalang sindikato ang grupong Tausa na nagbebenta ng mga peking ID online sa halagang 150 hanggang 380 pesos. Pasada Balita. Oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga po. Joining us today is Sebastian Quiñones, Executive Director of Pilipinas Shell Foundation. Good morning, sir. Can you please tell us ano ang Pilipinas Shell Foundation? Magandang umaga, Anthony, sa lahat ng mga nakikinig. Ang Pilipinas Shell Foundation po ay ang katuwang ng Shell Pilipinas Corporation sa paghahatid ng direktang suporta sa mga komunidad na nangangailangan. Ngayong buwan ng Agosto, kami ay magdiriwang ng aming 42nd anniversary. And sa 4 na dekada na ito, tumutugon kami sa iba't ibang issue ng lipunan tulad ng nutrisyon at food security, health and safety, edukasyon, enerhiya, livelihood at environment. Ang mga programang ito ay pinatutupad namin sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At sa ngayon, masaya kaming maibabahagi na mahigit na 16 na milyong katao na ang natulungan ng mga programa ng Pilipinas Shell Foundation. Part 2 ng ating interview, bukas. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumakas ang halaga ng piso kontra US dollar sa ika-4 na sunod na trading. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang paglakas ng piso ang paghina ng dolyar kontra major global currencies sa gitna ng paglakas ng Japanese currency sa mahigit 7-month high. Nabatid na lumakas ang local currency ng 18 centavos at nagsara sa $57.58 kada piso mula sa dating $58.08. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagbitiw na sa pwesto si Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina matapos ang ilang araw na anti-government protest na ikinamatay ng mahigit 200 katao. Batay sa ulat, lumabas na ng bansa ang dating Prime Minister kasama ang kapatid nito na iniskorta ng mga sundalo. Magugunitang 2009 nang umupo si Sheikh Hasina bilang Prime Minister ng Bangladesh. Samantala, halos 300 katao ang namatay sa malawakang kilos protesta na panawagang mag-resign na ang nasabing Prime Minister. Pasada Balita. Samantala, may pahabol tayong pag-uulat mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Higit 100,000 pulis makakatanggap na ng kanilang combat incentive pay at combat duty pay. Patrol 17, Jopel. Higit 100,000
kwalipikadong pulis ang makatatanggap na ng kanilang Combat Incentive Pay o CIP at Combat Duty Pay o CDP para sa buwang ito ayon sa PNP Finance Service na nasa 164,647 na mga police personnel ang makatatanggap ng kanilang CDP habang aabot naman sa 116,083 na mga PNP member ang mabibigyan ng CIP. Payag ng ahensya, fixed rate na 3,000 pesos ang makukuha ng mga pulis na kwalipikado sa CDP habang araw-araw na 300 pesos naman ang ibibigay sa mga pulis na pasok sa CIP. Idadagdag naman ang CIP sa base pay ng mga pulis na nasa counter-insurgency operation habang CDP special allowance naman ang ipagkakaloob sa mga pulis na kasama sa actual police operations. Maliban pa umano ito sa matatanggap ng nasa 214,291 na mga police personnel na rice subsidy para sa kasalukuyang buwan. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! At isa pang good news, crunchy sisig baka mo ang hanap mo. Abay, sa Marikina po dumayo dahil bukod sa masarap at abot kaya ang presyo nito, may bukod silang priority para sa mga parokyano na mga delivery rider. Ito lang naman ang sisigan ni Jasmine o Hasmin na halos dumugin sa Marikina kung saan mula sa dating 10 kilo na baboy ang niluluto, ngayon nasa halos 100 kilo na. Ayon kay Jasmine, dahil sa tulong ng kanyang tito na nagpaaral at nagpahiram ng food cart, siya rin ang nag-push na magtinda ng sisig at siomay. Sa ngayon, nakikilala na ang sisig nila, umaabot lang naman ang kita nila sa 5 digits kada araw. Gano'n kalaki yun, 5 digits? Mga 20K pataas, 10K pataas. Sana all. At sumayin nyo, isa na pong edisyon ng isang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At tabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Ingat po mga kabalitaan, kabalitaktakan. Oras, eksakto yung punto, alas 8 na ng AM. You know, woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.